Mga madam, warning, wet dreams. I want you, Sky. He murmured on the midst of their kissing scene. Itinuloy nila ang paghahalikan sa loob ng kwarto. Mas malalim ang pinagsaluhan nilang halik ng mga sandaling iyon kaysa sa nauna. Mas nag-aapoy, mas nakakapang-init. Nagwawala na ang alaga niyang nagtatago sa ibaba ng kanyang pusod. Kung hindi sila titigil, anumang oras ay mapapakawalan na niya iyon. Hindi na niya kayang pigilan ang apoy ng kanyang pagnanasa sa babae. She moaned, maybe as an answer. Then she let him kiss her again, gently but more sensual. Hindi makapaniwala si Dylan Eros sa nangyayari. He's not just with Skylight at that moment. He was kissing her for real and she's returning equal favor. Alam niyang gusto nito ang namamagitan sa kanila at hindi ito basta sumasabay lang sa daloy. Para lang siyang nananaginip o nag-iilusyon, subalit sigurado siya na nasa realidad siya. Totoo iyon. Kayakap niya ang babae, kahalikan niya ang babae, at konting-konti na lang magtatagpo na ang init ng kanilang mga katawan. Gigil na siya, lalo pa nung dahan-dahan silang nakarating sa ibabaw ng malambot na kama. He instantly climbed on top of her, continuously devouring her lips. Nag-aalala siyang baka mamaga ang labi nito, ngunit wala silang balak na tumigil. Wala siyang sasayanging panahon. Naroon na sila. Binigyan na siya nito ng signal, kaya hindi na siya uurong. Tama na ang pagpipigil. Ano pat magiging mag-asawa rin lang naman sila sooner or later. Mula sa labi, lumipat ang mga halik niya sa pisngi nito hanggang makagababa sa panga nito. Pinakiramdaman niyang mabuti ang magiging reaksyon nito habang bumababa ang labi niya sa mabango nitong liig. Subalit hindi ito nagpakita ng anumang klase ng pagtutol. Sa halip ay iniangat nito ang ulo upang mabigyan siya ng kalayaang namnamin ang parting iyon ng katawan nito. Tuluyan na nga siguro itong nakalimot. He went back to her lips and gave her the most passionate kiss he could ever give. Pagkatapos ay bumaba ulit ang mukha niya sa liig nito, planting wet but gentle kisses all over, making sure that he won't leave any mark. Then slowly, he moved down to her chest. As he's kissing that whiter than snow part, dahan-dahang gumagalaw ang isang kamay niya papunta sa isang dibdib nito. They were still on their clothes, kaya hindi pa niya noon masyadong ramdaman ang balat nito. Ngunit ramdam niya kung paano iyon kalambot. Nakakapanggigil pero kailangan niyang kumalma because it's better to do it slowly. It's more memorable if he'll take her gently. He wants to make it sentimental since it'll be their first, alam na, or maybe their first lovemaking. Kabado silang pareho. Ramdam niya ang kabog ng sarili niyang dibdib at ang pagtibok ng puso ni Skylight. Normal lang iyon dahil nga iyon ang una nila. Hindi big deal sa kanya kung may mga lalaking nauna na sa katawan nito o kung may mga nangyayari man sa kanilang ng ex-boyfriend nitong si Kin o kung hanggang saan na yung narating ng mga ito in terms of ang nakaraan ay nakaraan. Sa pag-ibig, mas may importansya naman ang last love kaysa sa first love. Ngunit mas masaya pa rin sana kung siya lang ang first and last nito. Anyway, mabilis ang mga sumunod na nangyari. He pulled her up and make her sit on top of him. Pareho silang nakaupo. Nagpapapalitan ng maiinit na halik habang ang mga palad niya ay naglalaro sa katawan nito. His hounds found their way on her back, inside her shirt. Pinaglandas niya ang mga iyon pataas hanggang sa may mahagilap ang mga iyon. In one snap, na-unhook niya ang bra nito. Mas naging malaya ang mga kamay niyang gumala sa kung saang-saang parte ng katawan nito. At napasinghap ito ng bahagya nang tuluyan na niyang isiniksik ang kanyang kamay sa loob ng shirt nito sa pagitan nila. He gently fondled one of her breasts, carefully, not to squeeze it to keep the milk from spilling. But as he think about her breast containing fresh milk, he's getting more aroused. Natanong tuloy niya sa isip niya kung ano kayang lasa nun. Nevertheless, he continued this romantic assault na ini-enjoy naman ng kanyang kapareha.
All the while, he would go down to her neck, up to her chin, then back to her lips, and kiss her over and over again. Naadik siya sa lasa ng labi at balat ni Skylight. Para lang itong bagong sibol na bulaklak na hindi pa nadadapuan ng paru-paro o bubuyog. He could compare her taste to a freshly baked vanilla-flavored cake from his favorite pastry shop. Mabango, masarap, hindi nakakasawa. Wala nang makakapigil pa sa kanya dahil kahit sarili niya ay bumibigay na rin. Sana lang hindi magising yung baby. Finally, he took off Skylight's shirt. He planted like kisses on her shoulder as he slowly removed her bra. And when it was finally out of her body, malaya niyang tinitigan ang nakakatakam na dibdib nito na may napaka-perpektong hubog. Nanikip ang kanyang pantalon at siguradong naramdaman iyon ni Skylight dahil eksaktong nakasentro iyon sa pagitan ng may legs nito. He can't wait any longer. Sandali silang nagtitigan. Kapwa inaanyaya ng kanilang mga mata ang bawat isa. Sinakop niyang muli ang bibig nito, saka naman tuluyang sinakop ng isang palad niya ang isang buong dibdib nito. Nagpakawala ito ng mahina at pigil na ungol. Then his lips finally found its way to the base of her soft breast. Nung una ay dadampi-dampi lang ang paghalik niya roon, habang ang isang palad niya ay nakadiin sa likod nito. Then he started using both of his lips and tongue, causing her to hold his head. She began to arch her body the moment he conquered one of her erect nipples. Hindi niya napigilan ang pisili ng dibdib nito, kaya naman naramdaman niya ang pagtagas ng gatas mula roon. It turned him on even more that he swallowed it all. Ginawa rin niya iyon sa isa pang dibdib nito. Idiniin ng babae ang kanyang ulo, kaya naman hindi na siya nagpigil. Nagubad siya ng t-shirt at muling hinalikan ang labi nito ng mas mapusok habang magkayakap sila ng mahigpit at magkadikit ang kanilang mga katawan. Di nagtagal ay maingat na niyang inihiga si Skylight. Bumaba siya sa kama upang magtanggal ng pantalon at saka muling pumatong sa babae. Sinimulan na ulit niya itong romansahin pababa hanggang sa marating niya ang shorts nito. Unti-unti niya iyong hinila pababa kasama ng underwear nito habang hinahalikan ng maputi at makinis nitong binti. Nang matanggal na ang mga iyon ay lumuhod siya at kumuha ng oras upang titigan ang kabuuang katawan ng nahihiyang babae. She's really beautiful. Sigaw ng kanyang isip. Maganda ang pagkakahubog ng katawan nito. Napakakinis. Mayroon lang itong birthmark sa bandang puson nito ngunit nakadagdag iyon sa taglay nitong kaseksihan. At yung bagay na natatakpan ng manipis na buhok sa ibaba ng puson, sa gitna ng mga hita nito, hindi na siya makapaghintay pang halukayin iyon. Kaya naman, dinapaan niya itong muli, hinalikan sa labi habang pinaghihiwalay ang kamay niya ang mga hita nito. Bahagya itong nakakagat ang ibabang labi niya nang tuluyan na niyang mahawakan ang parting iyon. She's wet. Naramdaman niya ang pagsinghap nito nang simulan niya iyong hagurin. Dumiin ang palad nitong nasa likod niya. Alam niyang handa na ito. Alam niyang sabik na rin ito katulad niya. That's why he positioned his hard shaft on her wet folds at last. Nagising si Skylight dahil sa halinghing ng kanyang anak. Nahirapan siyang makatulog nung nagdaang gabi. Kaya naman hirap na hirap din siyang nagbukas ng mga mata. Sinubukan niyang bumangon ngunit hindi siya masyadong makagalaw dahil kalahati ng katawan ni Dos ay nakadagan sa kanya. Iniangat na sana niya ang kamay nito subalit lalo lang itong yumakap. Nanigas siya nung halikan nito ang kanyang lieg. And even though they're fully clothed, she could clearly feel his hard hitting her tight. Natakot siya. Muntik nang may mangyari sa kanila kagabi. Muntik na siyang pumayag. Muntik na siyang bumigay kung binigyan lang niya ito ng mas klarong signal. Nangyari na siguro ang hindi pa dapat mangyari. Naroon na sila. Pareho na silang nasisilaban. Nahubad na nito ang pangitaas niyang damit at underwear. Nasa dibdib na niya ito nang bigla silang matauhan. Dos, hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Iyon ang tanong niya habang nakaupo siya sa ibabaw nito.
Magkaharap sila noon at magkadikit ang mga katawan, and her breasts were fully exposed in front of his face. Ramdam pa niya kung gaano nakakasabik ang sandaling iyon na nilalalo at pinaliligaya nito ang kanyang mga dibdib. It was so addictive. Noon lang niya naramdaman ang ganoon at gustong-gusto na niya. Sorry. Sky, sorry. Bulong sa kanya ni Dos. Muli siya nitong hinalikan sa labi. Tsaka nito hinagilap ang kanyang damit at maingat na ipinasuot sa kanya. Then he kissed her once again, on the forehead, bago sila magkatabing humiga. Alam niyang sa kanilang dalawa, mas nabitin ng lalaki. She's aware that men can't easily get rid of their arousals. May ritual na ginagawa ang mga ito in the absence of sex at minsan na niyang nahuli si Dos na ginagawa iyon. She also knew that it would take time, ngunit nagpapasalamat siya dahil mukhang okay lang naman ito. Sa katunayan, makalipas lamang ng ilang minuto nooy humihilik na ito at himbing na sa pagtulog. At ang malalakas na hilik nga nito ang dahilan kung bakit nahirapan siyang makatulog. At kung kailan naman kailangan na niyang bumangon, saka pa siya muling momolestyahin ng lalaking ito. She guessed he had a wet dream, or he's currently having the wet dream, dahil unti-unting gumagapang ang kamay nito sa pagitan ng kanyang mga hita. No, sigaw ng kanyang isip. Pero bakit isip lang niyang sumisigaw? Dapat bunganga din niya, di ba? Kailangan na niyang bungangon dahil for sure, anumang oras ay iiyak na si Baby Ayos. That's why kahit medyo ina-anticipate na nga ng kanyang katawan ang gagawin ng kamay ni Dos, itinulak niya ito malakas at nagmadali siyang bumangon. Bumagsak sa sahig ang kawawang lalaki. Napatakip siya ng bibig at sa gulat, hindi niya iyon sinasadya. Napalakas talaga ang tulak niya at malapit din kasi ito sa gilid ng bed. Nag-relax siya nang bigla itong tumayo. Anong nangyari? Pupungay-pungay ang mga matang tanong nito. Skylight shrugged her shoulder innocently. She has no plan to say that he's unconsciously molesting her, so she pushed him off the bed. Tin na nga ito kagabi, tapos ipapahiya pa niya. Wag naman. Malikot ka kasi kaya nahulog ka. Painosente niyang sagot, saka siya nagpatay mali siyang tumayo at lumapit sa kanyang anak. Bago niya kinarga si Baby Ayos, narinig niyang bumalik sa paghiga ang lalaki. Inaantok pa siguro. Aniya. Good morning, baby. Masigla niyang bati sa anak niyang nooy mulat na. Good morning, baby. Dos answered in lazy tone. Nilingon niya ito. Saka siyang umiti nang makitang nakapikit itong nakatihaya sa ibabaw ng kama. Sana ganito na lang palagi. Tahimik niyang hiling. She's not that cheerful, even with her child. Ngunit nung umagang iyon, hindi niya alam kung bakit ang hyper ng pakiramdam niya. Nakangiti siya habang pinapalitan ang mga damit nito. Nakangiti siya habang pinapadede ito. Kahit na nung magising ang lahat ng tao sa bahay niya at nagsimulang mag-away sina Dos at Reni, nakangiti pa rin siya. Yun nga lang, masyadong mataas ang kanyang pride para ipakita iyon ng lubos sa mga ito. She had a good mood at all throughout that day, until she thought of buying a cold macchiato to her favorite shop after her class. Habang pumipila siya sa counter, tinext niya si Melvin na sunduin siya nito doon. Nag-reply naman ito kaagad. By the time her name was called, mabilis siyang bumalik sa counter upang kunin ang order niya. She was in a hurry because she can't wait to see Dos and her son again. Hindi niya napansing may mga tao pala sa kanyang likuran, kaya pag-ikot niya, may nabunggo siyang sosyal na babae at tumapon ang laman ng kanyang kape sa dibdib nito. Napasigaw ang babae. What the heck? Naninigas nitong bulalas. Malamang ay nagulat ito sa lamig ng likidong tumagos sa puting blouse nito. Stupid girl, bulag ka ba? Tanong nito gamit ang boses na animoy isang nanggagaliiting leon. Kilala niya ang babae at ang mga kasama nito. They're her schoolmates. Unfortunately, mga kaibigan ni Adrian ang mga ito. Kaya hindi na siya magtataka kung panggigigilan siya ng mga ito sa oras na siya ay makilala. I'm sorry. Pagpapakumbaba niya.
Ramdam niya ang presensya ng mga matang nooy nanonood na sa nangyayaring komosyon. Lex, siya yung stepsister ni Ann. Bulong ng isang babae. Nanggigigil ang reaksyon ng babaeng kaharap niya. Marahil ay lalong kumulo ang dugo nito dahil sa nalaman. This is my favorite white top. Binili ko pa to sa Hong Kong tapos dudumihan lang ng isang katulad mo? Skylight's left eyebrow twitched. Ano ba ang isang katulad niya sa inaakala nito? Masyado ba talagang mababa ang reputasyon niya sa kanilang school? Anyway, wala siyang pakialam. Wala rin siyang pakialam kung nanggaling pa sa Hong Kong ang damit na iyon. Ngunit sigurado siyang 10 beses na mas mahal ang mga suot niya. Sorry, hindi ko alam kung magkano yung damit mo, pero hindi ko sinasadyang basahin ka ng kape. Aniya bago siya nagtaas ng kilay. Next time kasi, huwag kayong paharang-harang sa daan. Mataray niyang saad. Ibinaba niya sa counter ang hawak niyang cup, tapos dumaan na siya sa pagitan ng mga babae. Bumping her shoulder against the shoulder of the girl named Lex. Dire-diretso siyang lumabas ng coffee shop at aware siyang sinundan siya ng mga ito. Ayaw niya ng gulo. Masyadong maganda ang mood niya ng mga nagdaang oras, kaya ayaw sana niya iyong masira. Sa kasamaang palad, naghahanap yata ng away ang mga babaeng iyon. Skylight Ong! Sigaw ng babaeng nagngangalang Lex. Umikot siya upang maharap ang mga ito. They're a group of 5 fashionistas. Mukha silang mga mayayaman. But she's sure they share makeups because they wore the same shades. What a pity. Natigilan ang mga ito sa paglapit kay Skylight nang may isang luxury sports car na huminto sa gilid ng kalsada. Kitang-kita niya kung paano nagningning ang mga mata nito habang pinagmamasdan ng kulay asul na kotseng iyon, while 2 of them started to take pictures of it using their phones. Baby! Iignorin na dapat niya yung sasakyan, ngunit nang marinig niya ang sigaw na iyon at maulinigan ng pamilyar na boses, napalingon siya. What? Otomatikong kumunot ang noo niya nang makita si Dylan Eros. Sakay na! Nakangiting sabi nito habang binumbuksan ang front seat. Noon lang niya na-realize na ang sasakyan na iyon ay isa lang sa mga nakatagong yaman niya. Oh God! Panahon na yata upang i-memorize niya lahat ng kulay, models at plate numbers ng kanyang mga sasakyan. When he looked at those, tila ba natunaw siya sa napakaliwanag ng ngiti nito. He's blooming and he's so good looking. Bagay na bagay ito sa sports car na iyon. Napalunok siya bago niya isinara ang distansya ng kanilang pagitan. Ipinaikot niya ang mga kamay niya sa braso nito at magiliw naman itong sinalubong ang kanyang halik. Their sweet kiss lasted for half a minute. Bago siya sumakay ay sinulayapan niya ang mga babaeng halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan. Gulat na gulat sa kanila ni Dos. Then he grinned. Of course, she also knew how to put up a good show.